Maligayang pagbabalik mga kasolid, Marlon the Nightmare Tapales kontra Junto Nakatani. Sino sa tingin nyo ang gagapang? Company Inoue, papalitan si Doheny, Casimiro, posibleng nila ang ipalit. Saul Canelo Alvarez may panibago na namang request para labanan itong Mexican Monster na si David Benavides. Yan ang ating pag-uusapan mga kasolid. Para sa ating unang balita mga kasolid, Unified Middleweight Champion Canelo Saul Alvarez nakapokus nga ngayon sa kanyang laban kontra dito kay Edgar Berlanga. Pero may bago na naman itong request at demanda kung sakaling lalabanan niya nga daw itong Mexican Monster na si David Benavides. The first one he has emphasized is the money since he says he will not fight for less than $200 million against the Mexican Monster. At ang ikalunga mga kasolid, when Benavides fight at 168 pounds, the night of the fight, he is at least at 190 or 185 pounds. There hydration clause naman yan. Matatanda naman natin na sa latest pahayag ni Turki Al Shika, hindi na nga daw siya interesado sa laban itong si Canelo Alvarez. Isa pa sa mga banat ni Saul Alvarez patungkol naman kay Terence Bud Crawford, labanan niya daw muna itong si Teofimo Lopez at pagkatapos nga daw kay Lopez kung sakaling mananalo itong si Terence Bud Crawford at saka nila pag-uusapan ang kanilang bakbakan. Samantala, biglang napag-usapan ang posibleng bakbakan sa pagitan ni Marlon Tapales kontra kay Junto Nakatani. Alam naman natin target ni Nakatani itong si Naoya Inoue. At may bali-balita rin mga kasolid na aakyat na rin ng Super Bantamweight Division na itong si Junto Nakatani. Pero bago niya labanan itong si Naoya Inoue, dadaan muna siya sa ating kababayan, isa sa mga top contender sa Super Bantamweight Division, Marlon the Nightmare Tapales. Ang tanong kung sakaling makasya ang bakbakan, sino kaya sa kanilang dalawa ang gagapang? Si Kabayan ba o itong superstar ng Japan na si Junto Nakatani? Sa kabilang balita naman mga kasolid na nalalapit na ang laban ni Naoya Inoue kontra kay TJ Doheny, pero nagbigay ng statement ang kampo nitong si Inoue kung sakali nga daw hindi makukuha nitong si TJ Doheny ang tamang timbang sa 122 pound division ay posibleng kansela ang laban at humanap ng kapalita. Isa nga sa mga highly requested ng bansang Japan ay ang ipalit ay ang ating kababayang si Angas ng Pinas. Gusto nga siya ng labanan na ni Inoue itong si Ahmad Aliyev pero sa Japan ang laban. Alam naman natin ayaw ni Ahmad Aliyev ng laban sa Japan. Wala naman sigurong problema kung sakaling ipapalit ang Angas ng Pinas dahil sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy na rin ang pagpapakondisyon ng ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro. Prior nga yan sa kanyang laban naman sa Mexican boxer na si Saul Sanchez. Isa naman sa alalay ng NP Promotion ang nababatikos dahil sa komento niya na isa raw kwek-kwek vendor ang makakalaban ng ating pangbatong si General Casimiro. Kwek-kwek vendor pero sa katotohanan ito ang tumalo sa ilang pangbato ng NP Promotion na si King Arthur Villanueva, maging ang ating undefeated boxer na kababayan tinalo rin itong si Saul Sanchez. Walang iba nga yan mga kasolid kung hindi itong si RB Deniega. At dahil dyan, inula ng batikos at komento itong si Dakilang Tagatahol. Tingnan mo naman, kapag ang taong saksakan ng inggit, hindi umuusad ang buhay. Nabubuhay na lang kakainggit at kapapanira, pati ang yung iba nadadamay na lang sa kamalasan. Tigil ka na sa mga puro panira, tandaan mo, mga content sa anak mo, lahat ng komento doon kung nabasa at mabasa sa anak mo, masakit yun. Kaya humble ka lang. Kung ako sa'yo, lumayo ka sa mga boxer ng Pilipinas. Malas ka. Kaya mga kasolid, suportahan lang natin ang ating former 3 Division World Champion Cuadro Alas General Casimiro, ang nag-iisang angas ng Pinas. Wala nang makakapigil sa laban, kaya official announcement soon. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan, at sa mga bago, pa-share at subscribe na rin ang ating video. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs.